while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tis so sweet. Ooh. Tis so sweet. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo ngayong araw na ito para sa ating Daily Prayer Covenant. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na patuloy na suportahan ng bawat ministeryo ng ating simbahan. Sa umaga pong ito, hangad ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, sa araw na ito, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Lord, maraming salamat sa kapahingahan na iyong ibinigay sa amin kagabi. Lord, sa araw na ito, Lord, na makakarinig kami ng isang mensahe mula sa iyo, nawa nga po ay magsilbi itong aral, Lord, Panginoon, at maging reminder, Lord, sa pagpapatuloy namin ngayon sa umaga na ito. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na humipo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord, na makakarinig ng mensahe ngayong umaga. At muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Yan. So, for this morning po, ang verse na ating babasahin ay mula sa Book of Psalm, chapter 22, verses 25 to 31. From you comes the theme of my praise in the great assembly. Before those who fear you, I will fulfill my vows. The poor will eat and be satisfied, for those who seek the Lord will praise Him. May your hearts live forever. At the ends of the earth,
will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before him. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. All the rich of the earth will feast and worship. All who go down to the dust will kneel before him. Those who cannot keep themselves alive. Posterity will serve him. Future generations will be told about the Lord. They will proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn, he has done it. So for today po, I just want to focus on verse 27, and it says, all the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before him. So Psalm chapter 22 is about a person who is crying out to the Lord, to God, to save him from the mocking and suffering of his enemies. And in the last 10 verses, it's about thanking God for rescuing him. And in the midst ng mga trials and challenges, it can be easy to feel na we're alone or pinabayaan tayo ng Diyos. But the Psalm chapter 22, we are reminded na kahit sa pinakamadilim ng mga sandali, nandiyan at kasama mo ang Diyos at karapat-dapat siyang pagkatiwalaan at purihin. Verse 25 starts with a call na itaas ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan ng sama-sama. This reminds us ng kahalagahan ng community at worship sa ating spiritual journey. Kapag nagkakatuwang nagpupuri sa Diyos, kasama ang ating mga kasamahan sa pananampalataya, mas lumalakas ang ating pananampalataya at naaalala natin ang kanyang katapatan. Katulad ng mga care groups, Sunday school, Bible study, and even mga Sunday worship. Or sa mga gatherings lang na kasama mo yung mga kasamahan mo sa faith journey, yung mga kasama mo na naglalakbay at tumutulong sa'yo sa iyong spiritual journey. Ayan. As the psalm progresses, we see a shift mula sa lamentation to praise. Sa mga sunod na verses, nararamdaman natin ang isang vision na kinakaharap kung saan ang lahat ng dulo ng mundo ay magiging alaala at lalapit sa Panginoon. Ito ay isang powerful proclamation ng sovereignty ng Diyos at ng kanyang desire na ang lahat ng tao ay sambahin siya. Sa ating mga buhay, we may face struggles at challenges na pakaramdam natin ay hindi natin kayang lampasan. Pero in Psalm 22, it teaches us na magtiwala sa Panginoon at sa mga pangako ng ating Diyos. At alalahanin ang kanyang faithfulness sa mga nakaraan. Ako po, lagi kong nire-remind yung sarili ko sa mga pagsubok na napagtagumpayan before, na kung napagtagumpayan siya noon at ay magagawa ulit natin yun ngayon, nakasama ang ating Panginoon. Tulad ng pagpuri ng psalmist sa Diyos sa kanyang huling verse, we too can find strength at comfort sa kanyang presensya. Let us hold fast sa truth ng Psalm 22, trusting in God's unfailing love at sovereignty, kahit sa gitna ng mga storms ng ating buhay. Jesus suffered, but in the end, He does the will of the Father. There is a God that loves you, accepts you, and is present in your suffering. There is a will to trust, despite not feeling it. But Psalm 22 gives us hope that things will get better. We will not despair. So, nawa po itong passage na to ay nakatulong sa atin ngayong araw na ito. Hindi ko man alam kung ano yung struggle or suffering ng bawat isa. Pero panghawakan natin na ang Lord ay sasamahan tayo. Hindi man natin makita yung bigger picture this time, but we need to still trust yung good at perfect na plan ng Lord sa atin. Yeah. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we want to thank you again, Lord, for another day and sa blessing na buhay na ibinigay ninyo sa amin upang magpatuloy. And Lord, maraming salamat po sa mga biyaya na amin natatanggap sa araw-araw. At Panginoon, dalangin ko na bigyan mo kami, Lord, ng puso na kayang magtiwala, Panginoon, sa
mga pinagdadaanan namin at sa mga nilalakaran namin. Kahit na hindi namin alam, Lord, kung saan kami patungo, Lord, kung ano man yung path na dinadaanan namin, nawa ay patuloy mo kaming samahan, Lord, sa bawat hakbang na aming gagawin. And Lord, I pray sa mga nakakarinig ngayon, Lord, ng iyong mensahe, Panginoon, nawa po ay bigyan mo sila ng kagalingan, Panginoon. Lalo na po sa panahon na aming nararamdaman na sobrang init, Lord, nawa po ay tulungan mo kami, Panginoon, at ilayo mo kami sa anumang, iligtas mo kami, Lord, sa anumang kapahamakan, Panginoon. And I pray, Lord, na as we continue to seek you, Panginoon, ligtas mo sanang dalhin ang bawat isa sa kanya-kanya mga tahanan kung sila man ay nasa kanilang mga trabaho. And Lord, ikaw na po ang bahala sa buong maghapon, Panginoon. At Lord, we want to honor you, we love you, and we want to give back all the highest praises in your name. Jesus Christ, we pray. Amen.